Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Dumarami na naman po ang mga oportunista, lalo na sa bahagi ng mga politiko na naghahanda at nagpapabango na po ng kanilang mga pangalan para sa 2028 election. Bakit nga ba nasabi at natawag natin silang oportunista? Mantakin ninyo mga kababayan ginamit na naman nilang oportunidad yung nabanggit po na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang daw po ang Kalayaan Island Group. Binatikos nila yon at kung saan sinasabi nila na si Marcoleta talaga maka-China. Talagang ipinagdidiinan nila ngayon, ginagamit nila ngayon yung statement na yon para patunayan na si Marcoleta daw lumalaban para sa kapakanan ng China at hindi para sa interes ng Pilipinas. Ginagamit nila yon na bilang ebidensya daw na itong butihing senador na si Marcoleta hindi daw dapat talagang pagkatiwalaan. Bahagi pa rin ng character assassination para si Marcoleta hindi pagtiwalaan ng tao tapos sila yung kukuha ng simpatya ng tao para pagdating ng 2028 election, eto na, handang-handa na, mabangong-mabango na ang kanilang pangalan. Akala naman nila gagana pa rin yung ganung sistema ngayon. Ang hindi nila alam, may tinig ng karunungan na magpapaunawa sa bawat bagay na hindi kinaklaro ng mga politikong yan na mga oportunista. Na sa bahagi ni Marcoleta ay napakalinaw kung ano yung pinaglalaban niya para sa interes ng ating bansa. Marami po kasi ang nabibiktima ngayon ng misleading information. Maraming nabibiktima ng tinatawag na strawman fallacy na ginagawa ng mga politikong iyon para magpabango ng pangalan at siraan si Marcoleta. Ano po ba yung strawman fallacy? Yun po yung pambabaluktot, yun po yung pagbibigay ng ibang konteksto doon sa pahayag ng isang tao para pasamain yung kanyang naging statement sa mata ng mga nanonood o nakikinig. Yan po ang ginawa nila kay Marcoleta. Na ngayon, lilinawin po natin at bibigyan po namin kayo. Dadagdagan po namin kayo ng kaalaman para naman meron po kayong maunawaan dito sa paksa tungkol sa ating exclusive economic zone na ipinaglalaban po ng ating butihing senador Rodante Marcoleta. Mabuti pa po, panoorin natin yung isang bahagi kung saan doon nabanggit ni Marcoleta yung i-give up na lang daw po yung Kalayaan Island Group. Kailangan nating mapanood yung mga naunang pahayag niya para maunawaan natin yung kabuuan ng konteksto. O eto po, panoorin natin mga kababayan. What is legally Yan. ours must be defended. Ayun, malinaw. Must be protected, Mm, and we should fight it out to the last drop of our blood. malinaw. Yung legally ours. At kasama po ninyo ako doon. Kami pong lahat sasama sa inyo doon. Yan. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. Mm. But, Captain, he was not as transparent as he should be Nako, in explaining to you and to our people bakit kaya? that our exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Ayun, kailangan nyo maunawaan yan, mga kababayan Ang akala kasi ng mga kababayan natin pagka sinabing EEZ, yung West Philippine Sea agad yon. Hindi po, magkaiba po yon. Yung exclusive economic zone po, yun po yung area 200 nautical miles from the baseline sa kabuuan po ng Pilipinas. Yan pong West Philippine Sea, nasa west part lang po yan ng ating bansa, kaya nga tinawag na West Philippine Sea. Bagaman yan po ay nasa loob din, nakapaloob din sa exclusive economic zone, pero hindi po yan yung buong EEZ natin. Yan po yung dapat nating maunawaan. At yung pinaglalaban po ni Senator Marcoleta dito ay yung exclusive economic zone ng ating bansa at hindi lang po yung West Philippine Sea. Dahil malinaw po kay Senator Marcoleta, maging sa ating lahat, na ang West Philippine Sea po talaga ay nasa loob ng ating EEZ at noong 2016 Arbitral Award, nasabi po talaga na ang China hindi dapat manghimasok doon sa ating EEZ. Ayun po ang malinaw doon. Tuloy pa po natin. Ang sinasabi po nila, at tamang-tama naman po ito, meron na po tayong archipelagic baselines. Yan.
which were defined under Republic Act 9522. Malinaw na malinaw po yun. Walang pagtatalo dun. Mm. At mula dun sa archipelagic baselines na yon, madidefine natin ang exclusive economic zone, ang ating contiguous zone, Tama yan. ang ating territorial sea. Mm. Lahat po nandun. Ngunit, yun pong arbitral award, Yan. ang inaward lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. Ayun. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Yun. Kailangan nyong maunawaan yan, mga kababayan. Ha? EEZ, yung inaward sa atin ng arbitral, yung EEZ po. Dalawang bagay po yun eh. Pinagsasama po nila yun. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ayan. Ito yung Kalayaan Island Group. Alam na po ninyo yun. EIG. Mm. Meron tayong 4 na features in the Kalayaan Island Group. Ito po yung Pagasa, Mm. yung Parola, Mm. yung Kota, at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Mm. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po Totoo sila yun. sakop ng EEZ. Totoo yun. Alam po ba ninyo yun, Captain? Medyo nautal dito yung kapitan eh. Hindi niya alam. Sagutin lamang po ninyo. Alam po ba ninyo na sila po'y wala dun sa limit ng ating exclusive economic zone? Malayo sagot ng kapitan dito. Be honest. It is beyond, within our EEZ, sir. Wala. Mali yung sagot. So hindi po ninyo alam na sila po'y wala dun sa EEZ? Ang akala po ninyo, they're within our EEZ? Mm. Sir, we are already occupying those islands. No, no. Ang tanong ni Marcoleta, kung yung KIG ba, yung mga bahagi ba ng KIG na yon ay nasa loob ng EEZ. Magkaibang bagay po yun eh. Ang sagot ng kapitan, yun daw ay ino-occupy na natin. Kasi katulad sa Pag-asa Island, kung di po kami nagkakamali, no? May mga inhabitant na dyan. May mga kababayan tayo na nakatira dyan. Pero, ang tanong ni Marcoleta, malinaw. Hindi ang tanong ni Marcoleta kung tayo ba nag-govern doon, kung tayo ba yung nag-a-administer, kung tayo ba nagpapalakad ng gobyerno doon sa Pag-asa Island. Hindi. Ang tanong ni Marcoleta malinaw para hindi kayo malito. Yun po bang KIG nasa loob ng EEZ o wala? Eh, mukhang hindi alam ni Kapitan ito. Bagay na hindi naman natin para gawing pintasan siya doon, ano? Ang atin lang dito, yung paglilinaw. Kailangan nating maunawaan na wala po sa loob ng ating EEZ yung KIG po na yan. Tuloy po natin. Tinatanong ko lamang po, alam po ba ninyo yung ating KIG na binubuo ng 4 na features ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone? Yan. Huwag po kayo mahiya. Kung hindi po nyo alam, I will not take it against you. Hmm. Alam po ba ninyo na wala siya at hindi sakop ng ating EEZ? Yung 4 na features ng Kalayaan Island Group? Sir, those islands can also generate EEZs it's not. within. Mr. Chair, ang gusto ko lang sana sagutin niya kung mamaya po pupunta tayo doon eh. Alam po ba ninyo o hindi nyo alam na yung 4 features ng KIG are not within the limits of our EEZ? Yun lang po ang tanong. Madali ang tanong eh. Hindi masagot. Sir, if we base the limits from the mainland Palawan, sir. It is Kapitan, way- ito pong 4 na ito ay wala po sa ating EEZ. Yun po yung malinaw. Baka, kasi po, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Hanggang ngayon, baka akala po ninyo, nandun sila sa EEZ. Wala po. They are outliers at nandun na po sila sa high seas. Mm. Mamaya po, sa pagtatanong ko, malalaman ninyo. Ngayon, ang sinasagot ninyo, itong KIG Nagge-generate. generates its own exclusive economic zone. Yan. Isa pa Hindi yan. po. Kasi mga kababayan, ito para maging malinaw po sa inyo, yung KIG na yan. Kasi sasabihin ninyo, oo nga naman Tinig, bakit may mga opisyal tayo ng gobyerno na nagsasabi, atin yan, tayo nagmamayari niyang mga isla na yan, mga parting yan.
pero wala naman sa EEZ. Ang kwento po kasi niyan, mga kababayan, sa kasaysayan, noon pong 1956, meron pong isang Pilipino ang nakadiskubre diyan sa ilang bahagi ng Spratlys, si Thomas Cloma. Kung di ako nagkakamali, siya po ay isang abogado. Ngayon, noong 1956, nadiskubre niya yung mga parteng iyon ng Spratlys. Kinalaunan po, tinurn over niya po yung claim sa ating gobyerno, sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya po sa bisa ng Presidential Decree number 1596 ng 1978 ni dating Pangulong Marcos Sr. ay binibigyan ng bisa ng Philippine law na tayo po ang mag-control dyan sa mga bahaging iyan na nadiskubre ni Thomas Cloma. Na yung mga bahaging iyan, kalaunan po ay tinawag na Kalayaan Island Group o KIG. Pero malinaw po, wala po sa EEZ natin yan. Kagaya po halimbawa, ang problema natin, yan pong tinatawag na Pag-asa Island kung saan nga may mga nakatira tayong mga kababayan, yan po ay 280 nautical miles na layo mula po sa baseline ng Puerto Princesa, Palawan. E napakalinaw po sa ruling ng UNCLOS, ang EEZ ng isang bansa lang po ay 200 nautical miles from its baseline nung bansang yon. Eh ito 280 nautical miles. Sa makatuwid, labas na po sa EEZ ng Pilipinas yang bahagi po ng KIG. Ngayon sinasabi naman po ni Kapitan na pwede raw po mag-generate ng own EEZ yung mga bahaging iyan ng Kalayaan Island Group. Ang kaso, meron din pong ruling para po tuwirang mag-generate ng exclusive economic zone at kilalanin internationally hindi lang ng batas natin sa Pilipinas. Internationally, kilalanin na mag-generate ng own exclusive economic zone ang isang isla. Kailangan po, yung isla na yon talagang kinikilala na teritoryo ng isang bansa. Kaso, meron pong isang katulad po nito ni Kiko, ayan, nag-post siya. Atin ang Kalayaan Island Group. Ang sabi niya, nasa batas natin na ang KIG ay sakop ng ating territorial sea kahit labas pa ito sa ating EEZ. Umamin. Alam din ni Kiko yan, abogado siya. Atin ang KIG, atin ang Kalayaan Island Group sa ilalim ng ating mga batas at sa ilalim din ng international law. Dito ko hindi maunawaan si Kiko Pangilinan. Kung siya ba ay mangmang pagdating sa international law o talagang nagsisinungaling siya. Kasi ang sinasabi ko, mga kababayan, yung mga batas po na nagpapatibay sa KIG bilang kinokontrol at under ng Philippine government sa atin lang po yun. Mga batas lang po yun dito sa Pilipinas, kagaya po ng presidential decree na linagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. Pero pagdating sa international law, wala pong nagsasabi na yan ay soberanya, nasa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Dahil internationally, yan po ay mga disputed areas. Pag sinabing disputed, yung mga area na yan, may iba't ibang mga bansa na claimants po yan. At may mga parte po dyan na high seas kung tawagin. Pag sinabing high seas, wala pong nagmamay-ari na bansa dyan. Pero kung ipipilit ni Kiko, meron tayong batas sa Pilipinas. Batas dito sa Pilipinas yan. Ngayon, sasabihin niya na ginamit yung batas na yan noong 2016 para tayo ay mabigyan ng award ng arbitral. Ang tinutukoy pong EEZ doon, Senator Kiko, uulitin ko hindi West Philippines yan tinutukoy doon sa 2016 arbitral, kundi EEZ. Yung EEZ po na tinutukoy dito doon, Senator Kiko, ay yung 200 nautical miles mula po sa baseline ng Pilipinas. Labas yung Kalayaan Island Group doon. Paano mo ngayon sasabihin na kinikilala yun internationally? Kung yung arbitral award, ginawad yan doon sa EEZ ng Pilipinas. Kaya ibang po yan issue po yan Bagay na dapat, kung talagang itong mga to, kagaya ni Kiko, ay makabansa, makabayan, di ilaban ninyo sa international law, sa international court. Huwag niyong sasabihin na hindi, nagawaran na tayo ng 2016 arbitral. EEZ award po sa Pilipinas yun at hindi doon sa KIG. Yung nagpapatibay lang sa KIG
ay yung batas dito sa Pilipinas na na kung gusto mong kilalanin din ng ibang bansa, edi ilaban mo. Another argument yan, another request po yan. Oh. Kaya natanong ni Marcoleta, alam mo ba na wala ang KIG sa EEZ ng ating bansa? Di po ba? Tuloy Sino po natin. nagsabi sa inyo that basahin po niyo yung arbitral award. Malinaw po ang sinabi na ito pong Spratlys and the KIG are RACs and they do not generate EEZ. Maritime zone. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pinipilit po natin na pag-isahin, para bang interchangeably we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Hindi po eh. Tingnan po ninyo, Chairman, in Administrative Order number 29, this is 2012, Yan. sinabi po niya yung extent po ng ating West Philippine Sea. They invoke Presidential Decree 1596. Ayan. At nandun nga po yung KIG. Mm. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29, Section 3 and Section 4, they are being ordered to prepare the charts, the maps, to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, Yun. including the International Hydrographics Organization, in relation to it. Yon. Yang Administrative Order 29 po kasi na yan po yung pagpapangalan dyan sa bahaging yan ng ating EEZ na West Philippine Sea. Ito na yung sinasabi ko mga kababayan na bagaman meron kang batas, merong batas tayo dito sa Pilipinas na nagpapatibay dyan sa bahaging iyan para tawaging West Philippine Sea. Ang tanong, nire-recognize ba internationally? Hanggang ngayon, tinatawag pa rin yung bahagi na yan ng ating EEZ, ng ating bansa na South China Sea. Bahagi ng South China Sea. Bakit? Kasi hindi po tayo nagpasa sa International Hydrographic Organization ng mga charts na tinutukoy ni Senator Marcoleta na nandun din sa Administrative Order 29 para malaman alin ba yung bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang saan ba yung limitasyon na kung saan ay nasasakop ng West Philippine Sea. Yun ang hindi maunawaan ng ating mga kababayan po eh. Kaya, kung dito sa Pilipinas meron tayong batas na kinikilala, ang tanong natin, nire-recognize ba internationally? Kasi kung yung KIG, ang nagpapatibay pa rin dyan, batas dito sa Pilipinas, pero when it comes to international perspective, nire-recognize ba kayo? Hindi po eh. Walang klarong international court o international law ang kumikilala na yung KIG na yan nasa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Wala po. Walang ganon. Kaya tigilan ni Kiko yan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG lies outside our EEZ. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Yun. Kasi nga, ang sinasabi ng UNCLOS, 200 nautical miles from your baseline, yun ang EEZ mo. Kaso ang KIG wala nga sa EEZ, di bina-violate ng UNCLOS yung sarili niyang batas. Ngayon, pagka nag-drawing tayo ng mapa ng ating bansa, kasama na yung exclusive economic zone, at idinrawing, iginuhit ng mga nasa otoridad, kasama yung KIG doon sa ating EEZ, at ipinasa mo sa International Hydrographic Organization yan, o di kaya sa UNCLOS yan, kaya questionin yan, o teka, bakit kasama ang KIG? Wala naman sa EEZ nyo yan. Nagigets na ninyo ngayon yung punto, mga kababayan? Kasi malapit na tayo doon sa statement ni Senator Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group.
Dito kung nagkakaroon na kayo ng, pagkaunawa, magiging madali na sa inyo na intindihin kung bakit nasabi ni Marcoleta yon. Ano ba yung punto niya? Tuloy po natin. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution Mm, that we will defend the Constitution, mm. all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, Ayan. kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Mm. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung Ayun. KIG. Ayun. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Yun ang punto doon. Paano kayo kilalanin ng international law? Paano papayag ang International Hydrographic Organization na isama ang KIG doon sa tinatawag na West Philippine Sea? Kung iguguhit nila yon at ipapasa nga nila yung mapa na yon, kung wala nga sa exclusive economic zone. Ngayon, tanggalin natin yung KIG, i-give up natin yung KIG. Matetrace mo na ngayon. Matetrace mo na ngayon yung sukat ng EEZ mo. Maguguhit mo na ngayon hanggang saan ba yung West Philippine Sea na kapag pinasa natin, hindi tayo maki-question. Kung i-give up ngayon, eto na, kung i-give up ngayon yung KIG, meaning kapag inalis muna yung KIG, dahil wala naman talaga sa exclusive economic zone, maguguhit mo na ngayon yung EEZ. Maguguhit mo na ngayon hanggang saan ba yung West Philippine Sea. Maguguhit mo na ngayon yung kikilalanin ng international court, international law, at ng iba't ibang mga bansa, ito ang West Philippine Sea, nang walang pagke-question dahil sa isinama mo yung KIG. Nagegets po ninyo mga kababayan? Hindi sinabi ni Marcoleta na i-give up na yan, pabayaan na yan. Hindi ganon. Ang usapin dito, yung coordinates, pati na yung EEZ. Dahil kung magpapasa ka ng mapa na kasama yung KIG, patay ka dyan. Malilintikan ka dyan. Maki-question ka ng UNCLOS dyan. Ipipilit mo, amin po yan, ito po yung mga batas namin sa Pilipinas, susupalpalin si Kiko, susupalpalin si Lacson. Anong batas? Bakit? Wala namang kumikilala international law sa inyo. Wala namang nagpapatibay na international law para sabihin ninyong inyo yung KIG, yung mga bahaging iyan. Sa inyo, oo, pinagtibay nyo. Sa inyo yan eh. Batas nyo yan eh. Pero pumayag ba kami? Nagigets po ninyo yung punto mga kababayan na ngayon, malinaw, talagang ginagamit nila ang oportunidad itong bahaging ito ng sinabi ni Marcoleta. Hindi man lang nila ipinaliwanag yung buong konteksto. Kumuha lang sila, tapos hinati na nila, kinuha na nila yung bahaging iyon para pasamain, bigyan ng ibang mali siya sa mata, sa paningin, sa parinig ng ibang mga kababayan natin na ngayon nadadaya. Bagay na hindi natin papayagan. Tuloy pa natin para mas maging malinaw. Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Ayun. Kasi nga, kapag sinama mo yung KIG, hindi papayag ang UNCLOS. Hindi papayag ang UNCLOS, hindi papayag ang international law. Hindi kami payag na pangalanan yung West Philippines yan. Dahil sinama ninyo yung KIG dyan, wala naman sa exclusive economic zone nyo yan. Sana nagkakaunawaan na tayo. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan.
ang nakalagay South China Sea. Mm. Hindi ibig sabihin sa China na lahat yun. yon. Oh, malinaw yun. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, Ng Malaysia. EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayong gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Mm. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea Mm. na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Di ba? Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Ayun. Because you are appropriating the high seas. Yan ang sinasabi natin. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Di ba? Nakikita nyo ngayon kung sino ngayon ang makabansa talaga, ang makabayan. Oh, kung sino pa yung tinatawag na maka-China, tuta ng China, senator ng China. Oh. Eh yung mga nagsasabi na yun ng mga politiko nakaupo na matagal na. Panahon pa ng dating Pangulong Aquino. Ni Noynoy. Nung siya nagpasa ng Administrative Order 29, mga nakaupo na yung mga yan. Nagawa ba nila yung nakapaloob dun sa AO na yon? Na gumuhit kayo ng charts, gumawa kayo ng mapa, ipasa ninyo ngayon para makilala na yan bilang West Philippine Sea. Walang ginawa yung mga yan. Bakit kung kailan lang may Merkuleta na talagang pinaglalaban yung EEZ natin, tsaka sila nag-iingay at sumasabay na makabansa. Yung isa pa, tignan ninyo, oh, nakahawak pa sa dibdib. Diba? Simpatya eh. Simpatya habol eh. Nagpapabango eh. Oh. Kung talagang makabansa kayo, hamon namin, gayahin ninyo si Marcoleta. Sundin ninyo yung mga suwestyon ni Marcoleta na magpasa kayo ng mapa. Yung mapa na hindi maikokompromiso, hindi makikwestiyon, hindi pag-aalinlanganan dahil sa sinasama ninyo yung isang bahagi na wala naman sa ating exclusive economic zone. Huwag nyo munang intindihin yung wala doon sa ating EEZ. Ang intindihin ninyo yung nandun sa EEZ natin para mabilis ninyong maiguhit yung mapa at makilala West Philippine Sea, itong bahagi ng mundo. Hindi lang kikilalanin ng Pilipinas, kikilalanin din ng magkakaibang bansa. Huwag kayong puro pabango, huwag kayong puro pamumulitika, wala kayong mauuto. Hindi taong bayan ang tawag ninyo sa mga nauuto ninyo. Taong bayad, pwede ba? Ang bihira kayo. Di po ba? Basta mga kababayan, malinaw sa atin ngayon. Ang pinaglalaban ni Marcoleta ay yung para sa interes at kapakanan ng Pilipinas. Huwag tayong maniniwala sa mga fake news, sa mga misleading context, information na pilit ang layunin, ibagsak lang ang butihing senador. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.